Good day guys. So, yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon is yung paglago ng AI technology, which is hindi natin mapigilan. Magreklamo man tayo or sabihin natin na maaaring i-take over ng AI ating mga trabaho, is that hindi natin to mapipigilan. Katulad ng paglaganap ng Windows 1 noong 1985, ito'y patuloy na lumago. Kasi noon akala natin pag marami ka ng lupa, ikaw na yung mayaman. But then, naiba yung situation eh. Naiba yung pagkakataon. Yung mga pagkakataon na yun ay naging parang nagkaroon ng transition sa pananaw ng tao. Na yung maraming lupa, siya yung magiging mayaman. But then, sa pagpasok ng teknolohiya at sa paglago na ito, yung inaakala natin na siya yung mangungunang industriya katulad ng agriculture before dahil kung sinong maraming lupa, siya yung mayaman. But then, nung maimbento ang technology ang naging pinakamayaman sa industriya. Dati ang bangko natin, simpleng teller lang, manual ang ginagamit. Pero ngayon, lahat na is gumagamit ng technology ng Windows at ng kung ano pang software. So ngayon naman, dumating tayo sa panahon ng AI or Artificial Intelligence. It's like that kailangan maka-adapt tayo mga kaibigan. Para nang sa ganun, hindi tayo na pag-iiwanan. Dahil wala tayong magagawa kundi magpapatuloy talaga itong trend na to. And the best thing that we can do is to adapt. At kung paano natin may improve yung paggamit ng technology na to. Okay, so i-post lang natin sandali yung video guys. So pakita ko lang yung ginawa kong example ng AI na yung picture pinagsalita ko. So that's a way of adapting kung paano yung trend na bago. So panoorin po natin. Ladies and gentlemen, the era of AI is not just coming, it is here. And while it may seem daunting at first, learning to use AI tools is not just an opportunity, it is a necessity. By embracing this challenge, you open the door to a future filled with possibilities. So let us commit to learning, to growing, and to harnessing the power of AI to create a better world for ourselves and generations to come. So, we have to adapt really. Kahit sa papaanong paraan, katulad ko, I'm 50 years old now and nag-for good na ako, but then still kailangan natin maghanap buhay. So that's why I'm learning at least kahit paano ang AI para at least maka-adapt ako at makapag-freelance ako ng work using this AI. So that's what I'm doing right now. Kaya kung makikita nyo yung ginagawa ko is simpleng paggawa ng mga animation because yun yung plano kong gawin. Parang at least kahit na medyo maedad na ako, ay makakaagapay pa rin ako sa mga trabaho na ginagawa ng mga kabataan or mas nakababata sa akin dahil sila na yung mas well-versed sa technology. So that's why I'm doing this. So for me, hindi tayo dapat mabahala dahil kahit anong gawin natin, nandyan yung trend na magbabago at papasok ang artificial intelligence. So what we can do is just to adapt, learn something about it so that kahit pa paano may apply natin to, not to make our life worst or mas mahirap, pero kundi para padaliin yung mga bagay-bagay. Katulad kasi ng let's say ng Messenger o WhatsApp, technology na po yan. So yung masasabi natin na nag-iba na dati. Dati telepono lang tayo sa dial-up pa ng dati. Pero right now, kabilis po ng mga pangyayari o pagbabago na pwede mo nang kausapin ng harapan yung anak mo sa malayo, yung asawa mo sa ibang bansa dahil sa technology. So gawa po yan ng artificial intelligence. So somehow naiibsan yung pagka-miss natin sa mga mahal natin sa buhay. So for me, in this dawn of artificial intelligence, i-embrace lang natin to. Huwag natin kumbaga ikasama ng loob na mawawalan tayo ng trabaho pagdating ng panahon. Hindi po yun eh. Maaring may mga ibang industry na maapektuhan. Pero kung makakaagapay po tayo, meron po tayong pangahawakan na pwede nating gawin at least na trabaho kahit na meron po itong mga technology na ganito tulad ng AI. So I hope guys medyo nagustuhan po ninyo yung presentation natin ngayon. Thank you very much. Sana po ay patuloy nyo pong suporta ng channel na Newbie on the Block. Maraming salamat po and God bless. Thank you.